Walang nagtuturo nito. Makakaalam, mano-mano ko pa rin bago magawa ng certificate sa mga estudyante nyo. For example, ito, meron akong students na Excel na file. Tapos kinakopy ko yung pangalan, tapos pinipaste ko sa layout ko sa Word na template. Tapos dito, lalagyan ko ng LRN, kakopy, tapos paste ko ulit dito. Nahihirapan ako kung minsan kapag bulk na talaga yung mga data, kunwari 700 plus, tapos nagbabago pa yung format kapag pinipaste ko na ganyan. May solusyon tayo dyan using combination ng Excel tsaka ng Word using mailings. Pumunta ako sa mailings o dun sa template natin, sinelect ko to, use an existing list, tapos yung ating file na student na mga Excel file o listing, ayan, then click OK ko lang. Kung makikita mo dito sa Insert Merge Field, click ko lang yan, makikita mo yung mga fields natin o mga categories na nandoon sa ating data sa Excel. Ayan yan, no? So, number, names, first name, ayan. So, dito, kung makikita mo, nandyan lang din naman lahat yan ng mga fields. Okay? Clear tayo doon. Ngayon, i-input na natin yan o i-map na natin. For example, itong name na to, lalagay ko dyan itong name, first name, yan yung field na yon. So kapag nagganyan, enter mo lang para tama pa rin yung pagka-format. Tapos tong LRN, hinighlight ko. Tapos insert ko dyan yung LRN na field. So ibig sabihin, dyan niya ilulok yung value ng LRN. Tapos itong with high honors, dahil may English tsaka Tagalog ako dyan. Tapos yan, nilagay ko. Tapos nag-enter na lang ako para tama na o sakto na yung aking layout. Tapos ito, Tagalog kasi to. Tapos nag-backspace na lang ako dito, hit enter para magpantay, parang ganyan pa rin yung proforma niya. Tapos dito, hindi ko alam kung sa inyo ay magkaiba yung strand tsaka yung track. Pwede naman pagsamahin nyo yan parehas. So dito, nilagay ko sa pinakauna ko, track. Okay? Tapos dito sa, nag-hit enter ako para yung layout niya bandang baba. Tapos yan yon, track tsaka strand. Tapos yung bandang baba, ay gusto ko strand yon, i-highlight ko hanggang dito, tapos insert strand na field. Ayan, so nakita nyo, ayan na, o tapos na tayo dyan, na-map na natin. Tapos dito, preview results. Kung makita nyo dito, nag-reflect na o John Mark Oreta. Check natin yan, doon sana natin, sakto na, pati yung LRN, tsaka yung kanyang track, tsaka strand. Okay? Tapos dito, makita mo pa yan, ito hanggang 25 kasi estudyante natin. So nagawan na niya, nakita nyo, pinakadulo natin si Patrick Ray Valencia. Ayan, tapos sunod-sunod din natin to. Yan, check. O yan, nakita nyo nagbabago kung may with honors or walang honor yung estudyante. Ayan, so di na ako nahirapan, kahit 800 plus pa yan, kaya. Tapos ito, set as, ano mo na lang, include, tapos dapat naka all lahat yan, then click OK. Nakita nyo dito, nagbago na yung ating file name ng words. Dalawa na siya. Yung isa kasi is yun yung layout natin. Yung pangalawa, yun na yung na-generate natin. Ayan o, nakita nyo. 'Di ba? Ang bilis. Ngayon, pwede nyo nang isave yan. Pangalanan nyo na kung ano yung gusto nyo. Conforme na lang sa inyo kung ano yung pangalan nyo. For this case, pwede naman na parang certificates lang. Nasa sa inyo naman yan. Tapos, kapag na-save mo na siya, pwede ka na rin ulit mag-save as copy. Pwede mo naman kasi itong diretso ka na save as copy na PDF. Pero I suggest na i-save nyo muna. Tapos punta ka ulit dito, save as mo na lang din. Tapos this PC. Tapos click mo na lang ulit ito. Tapos palitan mo to ng PDF. Ayan. Tapos click. Ayan. Okay. Tapos generate na lang din niya ng PDF. Ayan. Na-generate na. Naging PDF na siya. So hindi na magagalaw. Diba? Basic lang. I hope nakatulong sa'yo yung technique na to. Like and follow for more Excel tip.